Ng palasyo na tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Nakadetalye din na ang 5 aspeto na pinagtutuunan ng gobyerno upang makabangon at makabalik sa normal na sitwasyon ang naturang lugar. Para sa detalye, balitaan mo kami, Elena Luna. Tiniyak ng palasyo ang tuloy-tuloy at walang humpay na pagkilos ng lahat ng puwersa at ahensya ng pamahalaan para tumugon sa pangangailangan ng biktima ng bagyong Yolanda. Sa regular na press briefing sa palasyo, inilatag ni PCO Secretary Herminio Coloma Jr. ang 5 prioridad ng pamahalaan. Una, ang agarang paghahatid ng pagkain, tubig, gamot at tulong medikal. Pangalawa, ang pagbibigay ng temporary shelter. Prioridad din ang panunumbalik ng kuryente at linya ng komunikasyon at serbisyo ng transportasyon. Prioridad rin ang pagbabalik ng mga pangunahing serbisyo publiko sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. On this 5th day since the onslaught of the Super Typhoon Yolanda, the government is conducting intensified operations to address the urgent needs of our people in the calamity areas. Sinabi rin ni Secretary Coloma na nauunawaan ng pamahalaan ang pag-aalala ng mga kamag-anak sa kalagayan ng mga biktima. Sa mga hindi pa natutunton ng kanilang mga kamag-anak, sinabi ng kalihim na bukas sa mga government media stations para sa mga panawagan. 24 oras po ang operasyon ng pambansang network ng PTV4, Telebisyon ng Bayan at Radyo ng Bayan, 738 kHz para tanggapin ang mga panawagan ng mga mamamayan sa hindi pa makontak ng mga kamag-anak at upang tumugon sa mga mahalagang pangailangan. Maaari din gamitin ng mga social media accounts tulad ng Facebook at Twitter ng PTV, Gov@Work at Philippine Information Agency. Nagtayo na rin ang pamahalaan ng mga assistance desk sa NDRRMC sa Camp Aguinaldo at sa lugar mismo ng kalamidad sa Tacloban at Ormoc Leyte, Borongan, Eastern Samar at Catarman, Northern Samar. Ito ay pinapangasiwaan ng NDRRMC sa pagkikipagtulungan ng PIA at Philippine National Red Cross. May mga roving teams ang PIA at Red Cross sa mga lugar na ito upang mangalap ng impormasyon mula sa mga nakaligtas tulad ng pangalan at larawan ng mga hinahanap upang maihatid sa kanilang mga kamag-anak sa labas ng lugar. Ayon rin sa kalihim, ipinagpaliban sa susunod na linggo ang meeting ng NEDA sa palasyo para mapagtuunan ng pansin ng mga cabinet officials ang direktiba ng Pangulo sa pagkilos para sa mga biktima ng bagyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.